Rafael's POV. I guess we're trapped on this island. Nakangising panimula ni Adela na lumapit sa kanya. Saglit niya itong sinulyapan bago muling binalikan ng hawak na cellphone. Kanina pa siya hindi makakuha ng signal. Kanina pa rin niya tinatawagan si Yaya Lilith. Come on, Rafael. Napaka-alok mo. May ibang mga businessman naman tayong kasama. Pero hindi tayo kilala. Hindi mo kailangan lumayo sa akin. At di mo kailangan magpanggap na hindi mo ako kilala. Pamimilit nito na pilit pumunta sa harapan niya para magpapansin. I don't have time for this, Adela. Tumawag ka ng driver at magpasundo na. Mariin niyang utos. Umirap ito noong sulyapan niya kaya't napailing siya. For what? Nandyan ka naman. Asip namang may magbabawal sa ating dalawa dito. Mabilis niyang hinaklit ang braso nito. We're not supposed to be seen together, Adela. Madiing bulong niya. Too late. Kalat na sa balita na tayo ng dalawa. I bet naglulupasay na sa iyak si Emilia. Nanliliit ang mga mata niya rito. Imbis na sumagot ay lumayo siya at naghanap ng signal. May iilang turista naman ang resort pero mahina pa rin ang signal ng mga cellphone. Nagkapag-asa siya matapos marinig ang pag-ring mula sa kabilang linya. Napamura na siya noong matapos ang ilang pilit na tawag ay hindi pa rin sumasagot si Yaya Lilith. Namewang siya at problemadong tinawagan si Philip. Hindi pa man nakakapag-hello ang kaibigan ay nagsalita na siya. Can you send a helicopter here? Gusto ko nang umuwi. May halong inis na utos niya. Umungol ito na tila may dinaramdam kaya't nangunot ang noo niya. I can't, bro. Tiisin mo na lang at 3 araw na lang ay tapos na ang business trip mo dyan sa dagat. Mahina pa itong tumawa. The hell, Philip? Ikaw dapat ang uma-attend nito. I didn't even tell Emilia about this. And now I can't contact them. Naproprostrate talaga siya. Tsak na hinahanap na siya ni Serenity, gayong wala siyang paramdam sa anak. And as much as I would like to help you, I can't, bro. Masakit pa ang mga tusok ng karayom sa braso ko. Inubos yata nilang dugo ko. Shit, hindi pala dapat ako nag-donate. Mas lumalim ang kunot ng kanyang noo sa sinasabi nito. And since when did you become a good Samaritan? At kanino ka nag-donate ng dugo? I'm always kind, especially to those who really need help. Well, tingin ko ay kailangan talaga ng bata ng dugo, lalo pat hindi mahagilap ang ama niya. We're not actually match, pero ipapalit yun sa stock na makukuha nila. Tsk, whatever you say. I'll give you 5 minutes to call someone and fetch me here. Umungol ito ng reklamo na hindi niya pinansin. Akmang papatayin na niya ang tawag noong humirit pa ito ng isang beses. May tanong ako. Seryoso ang boses nito, kaya't napigil niyang sariling pindutin ang end call. What? Paano kung malagay sa bingit ng kamatayan si Serenity, katulad ng batang binigyan ko ng dugo? What will you do, Rafael? Sa hindi niya malamang dahilan ay dumiin ang hawak niya sa cellphone. Don't fucking give me that situation. My daughter is safe. Madiing sagot niya dito. Mahina itong tumawa kaya't lalo siyang nainis. Akala ba nito ay biro lang ang binigay nitong sitwasyon? I'm just giving you a scenario, Rafael. Hindi natin masasabi kung kailan mangyayaring aksidente. I'm going now. Bye. Mabilis niyang tinapos ang tawag dahil sa malakas na kalabog ng dibdib niya. Hindi niya ma-imagine na may mangyayaring masama sa anak niya. Kumuyom ang kamao niya at nagmarcha pabalik sa kanyang villa. Raph! Dinig niyang tinawag siya ni Adela ngunit hindi niya ito nilingon. Pumasok na siya sa villa. Sumunod ito kahit pa hindi niya pinapayagan. Raph, I heard maganda daw ang snorkeling dito oh. Aalis ka na? Hindi niya ito sinagot. Agad niyang nilulan sa dalang bag ang ilang damit niya. Iiwan mo ko rito? Hinarap siya ni Adela at namewang ngunit hindi niya ito nilingon. After what happened to the both of us? If you want to stay here, then stay. Call Philip if you want or anyone you would like to be with. Pero ako uuwi ako. Madiing sagot niya rito. Tumalim ang tingin nito at sa palagay niya ay gusto talaga siyang pigilan. Ngunit hindi siya nagpapigil. Hindi niya maintindihan ngunit ibang pakiramdam niya. He's feeling like something's wrong. And he needs to go home. Tinawagan niya ang isa pang kaibigan upang magpasundo. Hindi siya mapapalagay kung hindi siya makakauwi. Naghintay pa siya ng higit 2 oras bago dumating ang kaibigang si Martin na lula ng helicopter. Martin, hurry up man! Pagmamadali niya sa kaibigan. Mukha ba akong utusan? Bakit kasi hindi ka pa sumabay kay Philip? Now you kept bothering me. Did you even know what's happening? Malakas nitong sigaw upang magkarinigan sila dahil na rin sa lakas ng tunog ng helicopter. What the heck happened while I am away?
Damn that freaking Philip won't tell me. Silly, you are all over the news. Nakalimutan mo yatang umoo ka na single ka at walang asawa. And now you're fucking attached to Adela who's your little brother's ex-wife. Bravo! Nagpaiyak ka na naman ng babae. Nagsalubong ang mga kilay niya sa balita nito. Naalala nga niyang na-ambush sila ng mga reporter na hindi niya alam kung saan galing. He's not even a celebrity. Tingin mo ba napanood yun ni Emilia? Maingat niyang tanong noong makalapag na sila sa helipad ng kumpanya nila. Ngumisi ito na hindi umabot sa mata. Why don't you go home and see it for yourself? Mabilis niyang kunelyuhan ng kaibigan sa naging sagot nito. I'm serious, Martin. Hindi ba kayo sinasabi sa akin? Dumiin ang boses niya. Tumalim ang tingin ng kanyang kaibigan at pilit inaalis ang kamay niyang nakakwelyo dito. I don't exactly know. Ang alam ko lang ay pabalik-balik dito mga gwardya mo sa bahay at hinahanap ka. I think something happened while you are enjoying other woman's company. Bakit hindi niyo sinabi agad? Hindi niyo ako sinundo. What? And sabi ni Don Ronel ay bawal kang istorbohin. Marahas niya itong binitiwan at walang lingon-likod na naunang sumakay sa elevator. Madilim ang tingin niya sa paligid, hindi maganda ang mood niya. At kahit may iilang empleyadong bumati sa kanya, initangoy hindi niya sinagot. Sir, pinapatawag po kayo ni Don Ronel. Habol pa sa kanya ng sekretarya ng daddy niya matapos siyang makita. I don't have time for that. I need to go home. Ilang beses pa siya nitong tinawag ngunit agad na siyang nagtungo sa parking lot. Naroon pa naman ang sasakyan niyang iniwan bago magpunta sa resort. Pero mukhang sinusubok ang pasensya niya dahil imbis na makarating ng maaga sa kanyang bahay, ay inabot siya ng gabi sa daan dahil sa traffic. Ilang beses niyang hinampas ang hawak na manibela. Ilang beses na rin niyang muling tinawagan ng numero ni Yaya, Lilith at Emilia, ngunit parehong cannot be reached na. Wala sa ayos niyang pinaradang sasakyan noong makarating siya sa bahay. Sumama ang pakiramdam niya matapos makitang napakadilim noon at tanging ilaw sa sala ang bukas. Tila ilang araw na yung walang tao. Inilang hakbang niya ang pinto at mabilis yung binuksan. Napakatahimik ng bahay. Wala rin ang ilang gwardyang tinalagan niya para magbantay. Serenity! Tawag niya sa anak ngunit nag-echo lang ang boses niya sa loob at walang sumagot. Yaya Lilith! Sir! Natigil siya matapos makitang isa pa nilang katulong na galing sa maid's quarter. Namimilog ang mga mata nito na tila nakakita ng multo. Nasaan sila? Seryosong tanong niya rito bago nagtipa ng mensahe para ipadala kay Yaya Lilith. Natahimik ito sa tanong niya. Pagsulyap niya ay napalitan ng awa ang tingin nito. Nangunot pa ang noon niya noong mangilid ang luha nito. Sir, bakit ngayon ka lang? Humikbi ito na hindi niya maintindihan. Nasaan si Emilia at Yaya Lilith? Pagkusay tanong niya, natutop nitong bibig at tinurong hagdan na hindi niya pa rin maintindihan. Natutulog na sa taas? I got worried for nothing. Naging sarkastikong boses niya. Alalang-alala pa siya at nagmadaling umuwi pero tulog na pala ang mga dadat na niya. Tumiimbagang siya at lalapit na sana sa hagdan kung hindi lang bumukas ang pinto at niluwa noon ang gwardyang bantay sa bahay. Hinihingal pa ito mula sa pagtakbo. Sir, bakit ngayon ka lang? Hinahanap namin kayo. Paputol-putol man ang boses nito ay halatang emergency ang hatid noon sa kanya. Umahon muli ang kaba niya at agad na lumapit dito. What the hell happened here? Nasaan ang asawa't anak ko? Mariin niyang tanong. Bumagsak ang mga balikat ng gwardya habang humahagulgol ng malakas ang katulong. Sir, nahulog po sa hagdan si Serenity at sinugod sa ospital. Kailangan niya po ng dugo pero hindi po namin kayo mahagilap. What did you say? Para siyang nabingi sa narinig. Kumalabog ang dibdib niya ng malakas. Sir, 50-50 sa ospital si Serenity at hindi alam kung makakaligtas pa. Tila umalingaw-ngaw sa kanyang sinabi ng gwardya. Literal na dumilim ang tingin niya dahil sa narinig. Saang ospital siya dinala at bakit walang nagsabi sa akin? Kumuyom ang kamao niya. Umaakit ang galit niya. Ni wala siyang alam na nag-aagaw buhay na pala ang anak niya. Sir, hindi po kayo matawagan. Nahulog po sa hagdan si Serenity matapos nilang mapanood ang balita tungkol sa inyo ng kapatid ni Miss Emilia. Kwento ng katulong. Mabilis niyang nasipa ang sopa dahil doon. Napasigaw ang katulong ngunit hindi siya lumingon. Nagtagi sa mga bagang niya at mabilis na lumabas muli ng bahay. Tuloy-tuloy siya sa sasakyan at agad yung pinagana. Hindi niya alam kung saang ospital pero wala siyang ibang maisip kundi ang pinakamalapit. Matalim din ang tingin niya sa daan. Tumiin ang hawak niya sa manibela. Umigting din ang panga niya. Hahanapin niya kung sino man na nagpakalat ng balita na yon.
Sandali siyang bumagal sa pagmamaneho matapos tumunog ang cellphone niya. Kinuha niya yun at sinagot. Bakit ka agad bumalik na hindi tapos ang business meeting nyo? Galit na turan ng ama niya. My daughter needs me and so my wife. Hindi niyo man lang sinabi sa akin na na-ospital ang anak ko. Magkalimutan na tayo kapag may nangyaring masama sa kanya, Don Ronel. What? Wala rin akong alam at hindi ako tinawagan ni Emilia. Anong gusto niyang palabasin? Kung alam ko lang ay nakapunta sana ako. Mabilis na niyang tinapos ang tawag. Wala siyang panahon sa paliwanag nito. Maging si Philip ay talagang masusuntok niya sa hindi pagsabi sa kanya. Wala sa ayos niyang pinarada ang sasakyan matapos makarating sa pinakamalapit na ospital. Agad siyang nagtungo sa reception desk. May na-admit bang Serenity Silvestre dito? Let me check, sir. Wala po. Tinalikuran niya agad ang nurse at muling bumalik sa sasakyan. Pinagana niya yon kahit hindi niya alam kung nasaan ang mag-ina niya. Tinawagan niya rin muli ang gwardiya ngunit wala naman itong maibigay na impormasyon. Sir, hindi po sinabi ni Yaya Lilith kung saan. Wala na rin po si Rigor. Siya po kasing naghatid kina Ma'am Emilia sa ospital. Nahampas niya ang manibela dahil doon. Kung kailan nagmamadali siya, saka naman niya hindi mahanap. Hindi na siya nagdalawang isip na tawagan si Martin. What now, Silvestre? Sinundo na kita ng helicopter kanina. May utos ka pa ba? Naiinis na tanong nito mula sa kabilang linya. Pakitrace naman kung saang ospital dinala ni Emilia ang anak ko. Umuungol ito ng reklamo na hindi niya pinansin. A minute. Pasalamat ka't mabait akong kaibigan kahit na favorite mo si Philip. Don't worry, you'll be my favorite friend from now on. So gross, Silvestre. Reklamo nito. I'll send you the address. Hinagis niya sa passenger seat ang cellphone matapos ang ilang minuto noong ma-receive niya ang binigay na address ni Martin. Halos paliparin niya rin ang sasakyan at walang pakialam kahit na matikitan pa siya ng traffic enforcer. Pagdating sa ospital, hindi niya pinansin ang maraming pulis at gwardiya na tila nagkakagulo sa labas. Tuloy-tuloy din siya sa loob. Anong kwarto ni Serenity Silvestre? Namilog ang mga mata ng nurse na nasa reception desk. Namutla ito tila ayaw siyang sagutin. Nasa ang kwarto ang anak ko? May kalakasan niyang tanong na kinataas ng mga balikat nito. Sandali po, sir. Nagmadali itong magtipa sa computer. Halata siguro nitong galit niya. Sir, nasa intensive care unit po. Pero ang mga kamag-anak ay nasa room 308 po. Kaya lang po, mabilis siyang nagtungo sa elevator. Kahit hindi pa tapos ang nurse sa sinasabi nito. Kumalabog ang dibdib niya kalakip ng galit at pag-aalala. Buong buhay niya ay ngayon lang siya natakot ng ganito. Kumukuyom din ang kamao niya. Lakad-takbo niyang hinanap ang room 308. Bukas ang pinto. Agad na nagsalubong ang mga kilay niya matapos marinig ang hagulhol sa loob. Wala pa man ay sumikdo sa kabang puso niya. Hurry up and check the CCTV and all! My gosh, I can't take this stress anymore. Boses iyon ng mama ni Emilia kaya't lalong napabilis ang lakad niya. Napatigil siya sa harap ng pinto. Dinig na dinig niya ang hagulhol ni Yaya Lilith habang nasa sahig ito. Nasa sopa ang tatay ni Emilia, bagsak ang balikat at nakayuko. Ang mama ni Emilia ay mabilis na pinapaypayan ng sarili habang may kausap sa cellphone. Lieutenant, bilis-bilisan niyo! Where's Emilia? Basag niya na kinatigil ng lahat. Nanlaki ang mga mata ng mama ni Emilia nung tumingin sa kanya. Ganoon din si Yaya Lilith na gulat na gulat. Ilang segundo pa'y sinugod siya nito ng hampas sa braso at dibdib. Walang yakang bata ka! San ka ba nagpupunta? Wala ka ba talagang pakialam sa anak mo? Nang dahil sa'yo nahulog sa hagdan si Serenity. Galit na iyak ni Yaya Lilith sa kanya. Nanatili siyang nakatayo at hinayaan itong hampasin siya. Mas tiningnan niyang mama ni Emilia na tsak niyang mas makakasagot sa kanya. Where's Emilia? At kamusta na ang anak ko? Muling malamig niyang tanong. It's too late. Mabilis niyang nilingon ng sumagot. Nagtagi sa mga ngipin niya matapos makita si Philip. What the hell are you doing here, Philip? Ngumisi ito na tila nanguuya. Ginawa ko lang ang dapat na ginawa mo. Nag-donate ako ng dugo sa anak mo habang nasa resort ka kasama si Edela. Mabilis siyang lumayo kay Yaya Lilith at kwinelyuhan ng kaibigan. Naggagalawan ang mga panga niya dahil sa sobrang galit. Ngayon pa lang ay gusto niya na itong suntukin. What the fuck, Philip? You sent me there. Ngumisi ito muli na tila hindi alintana kahit mabasag niya pa ang bungo nito. I didn't. Ang ama mong nagpadala sa'yo roon. Dapat nga ay magpasalamat kang willing akong iligtas ang anak mo. But I guess it wasn't enough. Narinig niya muli ang hagulhol ni Yaya Lilith sa sinabi ni Philip.
Dumiin ang hawak niya sa kwelyo ng kaibigan dahil doon. Hindi ako nakikipaglokohan. Tama na ang away. Let's just go and give a peaceful burial for my granddaughter. Nangihinang sambit ng ama ni Emilia. Natigilan siya dahil doon. Tumahimik din ang paligid. Pagtingin niya sa ama nito ay may luha ang pisngi nito. What? Burial? What the hell are you all talking about? Walang lakas niyang tanong lalo pat nagsimulang mangilid ang kanyang mga luha. Walang sumagot sa kanya ning isa. Nagsimula lang silang umiyak ng tahimik na maging si Philip ay namula ang mga mata. Answer me! Anong buro lang sinasabi niyo? Malakas niyang tanong kahit pa nagsisimulang magbagsakan ang mga luha niya. I told you, you are too late. Too late to save Serenity. Wala na ang anak mo, Rafael. Nabitiwan niya ang kwelyo nito. Nanikip ang dibdib niya at para siyang lantang gulay na napaluhod sa sahig. Lumakas din ang iyak ni Yaya Lilit kasabay ng mga magulang ni Emilia. Bumagsak ang luha niya sa sahig. Kinuyom niya ang kamao roon. Hindi niya matatanggap ang balitang yun. I want to see my daughter. I don't believe you all. Ayaw kanyang makita. Galit na galit siya sa'yo, Rafael. Huwag mo na lang siyang tingnan. Mariing utos ni Yaya Lilit sa kabila ng mga luha nito. Pumikit siya ng mariin. Buong kalooban niya ay nangihina at naghihinagpis. I deserve to see her. I deserve to hug my daughter even if she's lifeless. Gusto kong mayakap ang anak ko kahit huli na. Lumabo ang paningin niya sa masaganang luha. Ang tagal niyang hinanap at pinaglaban ang anak niya. Pero isang iglap ay kukunin lang sa kanya. Dumiin ang pagkakakuyom ng kanyang kamao. Kung sanang hindi siya umalis ay hindi mangyayari ito. Ano bang ginagawa ni Emilia at hindi nabantayan si Serenity? Napatigil siya sa malakas na sampal ni Yaya Lilit. Daman-daman niya ang galit nito. Huwag mong isisi ang pagkawala ni Serenity kay Emilia. Higit sa lahat siyang nasasaktan ngayon, Rafael. Ikaw ang dapat nasisihin sa lahat ng ito.